Alright, good morning po sa inyong lahat mga kababayan. Ako po uli si JDB. Pag-usapan natin ngayon itong sa Malabon. Yan. Kung sa Malabon, um, yung lalaki na yung kalbo, yung pala yung asawa ng mayor. Nung mayor, mali, ng congresswoman diyan. Yung Noel J. Ba yun? Noel Lacson. Oh. Ngayon, ito pong Jaya Noel Lacson na ito, kung hindi ako nagkakamali, siya ho yung nasibak dati sa pwesto dahil siya ay congressman, kumbaga siya yung representative po ng party list na Anwaray. Okay? Yung lalaki na yon. So Anwaray yung pangalan ng party list nila. Matagal na yun, matanda ng party list yan. Parang early 2000 pa lang nandun na yan. Ngayon, noong 2013, ang nangyari doon ay nagkaroon sila ng election, ganyan. So, yung isa sa kanila ay na-issuehan na ng Certificate of Proclamation. Na-issue ito kay Bem Noel. Yan, noong July. Tapos, ang ginawa nila ay nag-request naman sila sila kasi yung may-ari ng party list eh. Nag-request naman sila ng isa pang certification din ng proclamation para sa kanyang kapatid kay Victoria Noel. And then, etong si Victoria Noel, nag-take ng oath ng same month, pero nung, kasi assumption lang po nila na naka 2 seats sila. Okay? So, noong August po, 2013, naglabas ng resolution ang National Board of Canvassers na sinasabi ang Anwaray ay isa lang, entitled lang sila sa 1 seat. Yun. So, noong May 2019, nagkaroon ng petition na pinakakansila po yung registration ng Anwaray dahil po sa paglabag sa sa mga patakaran ng election. Di sila nag-comply doon. Ngayon, nung ang nangyari doon, umabot ito ng, alam ko umabot pa ng korte yan eh. So nung nagkaroon na ng final talaga, pinababa sa pwesto. Natanggal siya ito bago lang 2024 lang ata ito, October natanggal sa pwesto etong si Congressman Noel. Dahil yan sa pagbaba ng desisyon, sinasabi si Janet Garin nga pala yung nag-motion diyan na sinasabi niya na na-receive na nila yung desisyon ng COMELEC na wala na, binawi na yung accreditation ng Anwaray. And therefore, kailangan na siyang tanggalin sa pwesto. Kasi pag wala na yung party list mo na accreditation, yung tao, tanggal na rin. Yun po yung nangyari doon. Ngayon, ito naman pong sa kanyang anak, meron itong nagkaroon to ng kadate. Okay, nagkaroon to ng kadate. Tapos ang nangyari, May 31, 2023. So nag-check-in sila sa isang resort, tapos may mga kasama pa siyang ibang lalaki, tapos yung girlfriend niya, kadate niya, pinainom niya po ng blue pills na sinasabing party drugs. No. And then, ang ginawa nitong babae nung hinalikan na siya ng lalaki, tumanggi siya, nagwala. No? Nagwala. Naka-check-in na sila nun sa hotel, nagwala siya. Doon sa resort, talaga siya create ng commotion. So ngayon, ang nangyari doon, dumating yung mga staff ng resort, tapos sinamahan yung babae doon sa mga dinala siya sa himpilan ng pulis
And then nung pagdating doon, hindi pa siya nagsasalita. Ang pangalan ng babae ay Zanetha Gardose, isang radiology technologist at taga Baguio City. Ngayon, yung kanyang mga kaibigan na taga Orani Bataan, so doon sa police station, napakalma siya. And then, pagkalipas ng 4 na oras nang nahimasmasa na siya, ikinuwento niya yon na may pinainom sa kanya na hinihinala nila na party pills, no, para siguro pampalibog o pampahilo, ganun. Ewan ko anong epekto nun. At natunugan niya siguro kasi at that time ilang taon na rin yan hindi na teenager yan siguro lagpas 25 na yan kaya nag-hysterical siya, gumawa siya ng eksena. Now, nung dumating po yung mga police, binalikan nila yung lugar pagdating nila ron para mag-responde, wala na tumakas na. Okay, kaya lang na-identify nga po itong konsehal. Yung konsehal, anak po yan ni yung dating party list representative na si Congressman Dem Noel. At nanay niyan, yung current congresswoman ng Lone District ng Malabon, si Jaye Lacson Noel. Okay? Ang pangalan nung lalaki na yan ay konsehal Nino Lacson Noel. Yan ang pangalan niya. So, tingnan niyo tong balita na to. Samantala, babaeng pinainom ng date rape, ng isang konsihal. Konsihal pa man din. Nagwala sa isang resort sa Morong Bataan ang isang babae matapos manong painumin ng date rape drugs ng kanyang nakasamang konsyal mula sa Malabon. Ayon sa ulat ni Morong Chief Police Captain Ernesto Clemente, kinilala si Sanita Garduse Soria, 28 anyos, Radiology Technology 28 anyos at taga Baguio City ay nag-check-in sa Plaza Azul Resort sa Morong kasama ang kanyang umano'y kasintahang si Nino Lacson Noel na first consul ng Malabon. Ayon sa biktima, habang nasa kanilang kwarto, pinainom umano siya ng isang blue tablet ni Consul Noel na pinaniniwalaan niyang isang uri ito ng illegal drugs o date rape drugs. My God, I hate drugs. Nang halikan siya ni Noel, nagalit at lumaban itong si Garduse at itinulak niya ito palabas ng kwarto. Pagkatapos ay tumakas siya mula sa resort at tumakbo sa kalye. Nagpunta sa istasyon ng pulisya ang mga staff ng resort upang humingi ng tulong dahil sa umano'y nawawala sa sariling si Garduse. Agad namang umaksyon ang mga pulis na pinamumunuan ni Police Lieutenant Bungasgas at dinala nila ito sa istasyon upang kausapin at pakalmahin. Sa loob ng PNP stasyon ay hindi agad nagsilita itong si Garduse tungkol sa nangyari. Nang dumating ang kanyang isang kaibigan at tinutuluyan sa barangay Tapula Orani, Bataan, at nang mahimasmasan, saka lamang niya ibinunyag ang pangyayari. Sinabi niya na nakilala niya itong si Noel sa isang dating application at kasama nitong dumating sa resort sa dating app. Baka sa Tinder. Dalawa pang lalaki. Nalaman din ng mga pulis na umalis na ang 3 lalaki mula sa resort nang puntahan ang nasabing resort. Hiningian ng mga pulis si Garduse ng drug test at medical examination upang masuri kung may tama nga siya ng droga. I hate drugs. At inaantabayanan pa ng Morong Pepe kung maghahain ito ng kaukulang kaso laban kay Consul Noel ng Malabon. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Danny Kumilang. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Yun. Diba? So may report ng DCRH. Grabe, no? Yan yung Noel, yan yung makakalaban ng pamangkin ni Ninoy Aquino. Anak yun kung naalala ninyo yung dating senadora, si Tessie, yung tao, Tessie Aquino Oreta, kapatid ni Ninoy Aquino. Yan. So bali pinsang buo yan, etong kanilang kalaban dyan ngayon. Dating mayor, yung nagpa-rehab, nagpa-ayos nagpa-rehab nga ng Tugatog Cemetery. Yon.
So kumakandidato rin yun pag congressman ng Lone District. So kalaban niya yung dating congressman. At yung congresswoman ngayon, ang gulo nila, no, yung congresswoman ngayon kumakandidato naman para kalabanin si Sandoval, yung babae na mayor ng Malabon. Magaling daw 'yun. Oh. So they're establishing political dynasty sa Malabon. Etong mga Lacson Noel. Grabe. Okay? So yun lang mga taga nako, mag-isip-isip kayo ng iboboto nyo. Pumili kayo ng merong talagang matinong track record, may napatunayan dyan sa inyong lugar. Kayo naman yung nakakaalam dyan eh. Ako kasi na-curious na ako rito kasi natanong ako kanina ng isa sa mga Marcos loyalist. Bakit yung mayor daw pinupunan ni na Mima Alicia, ni na Mami Peng? Sabi ko, I have no idea. Kako, makikalkal lang nga rin ako. Ayun, naalala ko na yung Anwaray. So, yan pala yung tao, yung congressman na natanggal nun. Okay.